Welcome to Starseed Podcast. Yes, sir! Siyempre, nandito kami ngayon kasama, siyempre ako, Tio Bray, DJ Lunyo, ang DJ walang iba, Lunyo. ang pinakamagaling na dancer at pinakapoging DJ sa buong Paranaque. Paranaque lang. Yung ano kasi, lesson ko kasi is, di ako tumatanggap dati, di ba? Oo. Ngayon, tatanggapin ko Yeah. Tio Bray. Buong Paranaque lang naman. Buong Para medyo kaya. Hindi buong Pilipinas. Oo, buong Paranaque. Buong Paranaque. At ang guest natin ngayon ay walang iba, kundi ang... Hindi ko kilala to. Oo, hindi mo kilala yan. Pero Sobra. first time ko lang itong question and answer portion sa mga ganito. Yan. Oo, ang pinaka magandang partner ng isang DJ. Yes, sir. Na padala ng Diyos, 'di ba? Sa isang DJ na may bibigay, 'di ba? At syempre, at pinakamaganda rin DJ sa buong Paranaque. Yes. Yan, sa buong Paranaque. Yan. On the way na yan. On the way na yan. Yes, Claiming, di ba? Claiming. Walang iba kundi si, syempre, DJ Amari. Yes, sir. Yan. Okay. So, nandito kami ngayon, syempre, sa bahay nila. At dito sa podcast na to, subukan lang natin mag-flow yung mga kwentuhan. Pero ako, ang gusto kong pag-usapan, yun ang pagkwekwentuhan natin kanina, yung fame. Fame. O, di ba? Fame. Kasi nakita natin ngayon, pumutok si Diwata. And then yung mga videos niya ngayon, nakikita naman natin na parang naiirita na siya. Yung mga tao naman sinasabi. Napapagod na. Oo, Napapagod na. Grabe naman si Diwata. Dapat ngumiti na lang siya. Umano na lang siya. So the reason I chose this topic as, you know, one of our intros is because napagdaanan mo yun nung pandemic. Okay. Napagdaanan mo. And at the same time, si Faye din, paano niya na-navigate yung times na yun, nakasama ka? At that time na merong... As a partner. As a partner. Para tingnan rin natin yung angulo ng mga... Ano ba? Tingnan natin sa lens ni Diwata. Tingnan natin sa lens ni DJ Lunyo nung yung sikat ka. Na paano mo hinahandle yun. And talaga ba na nagkaka-attitude na nga ba si Diwata? Or nagkaka-attitude na nga ba yung mga artista na dahil ayaw magpa-picture, may attitude na? Parang gano'n. Yes, sir. So, ikaw? Ako, ang unang sasagot, si Faye, kung paano niya... Kasi ako, pag nagsalita ako, 30 minutes matatapos. Ano to sa point of view ni Diwata o yung sa experience ko sa kanya? Start muna natin sa point of view siguro ni Diwata. Dalawa kasi siya parang nakikita ko dahil meron akong partner na artist din. Nakikita ko din yung POV na pwede ni Diwata. Diba? So if you're going to look at it as an audience point of view, parang masasabi mo na matari na siya, hindi siya masyadong accommodating, hindi na siya friendly. Pero kasi kung titignan mo naman si Diwata, parang pwede mo rin sabihin na tao lang siya. Yun. Maybe to other people, kunyari sa umaga, ang dami niya na napagbigyan, pero dahil ang nag-trending is yung pagod na siya, yun yung nakikita sa kanya ng mga tao. Exactly. Yun yung impression. Yun yung impression sa kanya. So, kahit anong ingat ng isang artist or ng isang sobrang sikat na influencer, tao pa rin yan mauubos at mauubos siya. Tama. So, sana sa ano naman, sa mga audience naman or sa mga fans, parang magkaroon din ng konting consideration sa mga influencer or artist natin. Yun yung nakikita ko. Pero naiintindihan ko rin yung mga tao. Diba? So, parang sort of balance din siya. Balance din talaga. Kung ikaw na alam mo na artist ka at andyan ka na sa puntong yan, diba? Parang dapat din mag-adjust ka. Kasi dinala ka ni Lord dyan o dinala ka ni Universe dyan eh. So, hindi ka pwedeng magstay lang sa, hindi pwede, dito lang, ito lang ako eh. But still, ang network mo nagbabago, yung mga nakakilala sa'yo nagbabago. So, as time passes by and as things change, you also have to change, diba? Kung grateful ka talaga sa naabot mo ngayon, you also have to compromise with what you have now. Kasi yan din yung consequence ng pagiging sikat. So, pwede kailangan mo ring balansehin, hindi pwede yung kung ano lang yung nararamdaman mo, yun yung paiiralin mo, di ba? So, minsan dapat din na intindihin mo din yung mga fans na, okay, nag-idolize lang sila, sige, onting pasensya pa, onting, ano mo yun, parang mag-iintindi pa. Yun yung, yung tingin ko. Parang it's both right, it's both valid. But, sana parehas din nilang naiintindihan na valid yung punto ng dalawa. Hindi lang si Diwata yung may problema. Oo. Kasi sa akin din naman ko, ganyan. Siguro, wala ikaw, tanungin, kahit normal na tao, kaya mo bang mag-handle ng magpapapicture sa'yo ng buong araw na hindi nababago yung ano mo?
Kung kaya mong gawin yun, sige, pwede nating iba si Diwata. Tama. Pero kung hindi mo kaya yun, di ba, bigyan mo ng konsiderasyon si Diwata, di ba? Tsaka, isa din sa nakikita ko dyan kasi, based sa akin din, may mga times ako dati man na naiinis talaga ako, di ba? Parang, hindi ako kasing sikat tulad ng ibang Pero, di ba, parang kung sa level ko, may ganun na pumipitik ako na, kasi, hindi ko naman kinoconsider yung sarili ko na super sikat. So, hindi rin ako yung sobrang pag dumating sa isang lugar, sikat ako, or may ganun. May sumikat na video na nabash kami na marami akong bodyguard. Kasalanan ko ba yun? Ni protocol ng SM yun. Protocol ng mall yun. Kasalanan ko ba yung kung ganun yung pagtingin nila sa akin? Ako naman, hindi naman ako yung sinubukan natin that time, di ba? Sinabihan ko yung handler ko, yung manager ko, si Boss Dewey. Sabi ko, boss, parang ang daming security. Hindi, Luns, protocol talaga nila yan. Kasi hindi lang din naman ako yung kasama doon. May mga ibang DJs din naman. So, parang depende talaga sa salente ng tao. Pero, going back to the topic, nakakainis lang din siguro yung reaction ng tao na bago ka mag-react, di ba? Parang, try to empathize na ilagay mo yung sarili mo sa sapatos niya. Kung if you think na kaya mong i-handle yun, edi idol ka. Pero kung ikaw naiintindihan mo na lahat ng tao meron lang ding hangganan ng alam mo yun, ng give love. Hindi naman, 'di ba? Kung si Diwata ka, bigay ka ng pagmamahal umaga pa lang hanggang gabi. Imposible hindi ka mauubusan noon, drain ka na noon. Hindi, tsaka nagtatrabaho siya. Oo. At the same time nagluluto negosyo siya. Yun, so hindi siya makaluto, hindi siya kasi yung pila na yun, isipin mo yung pila ni Diwata, grabe yun. Tapos lahat magpapapicture sa'yo. True. Sure ball yun. Hindi naman imposibleng hindi magpapicture. Pero hindi naman natin kilala tong si Diwata. Kumbaga sa atin lang, nakikita lang natin sa lente natin kasi, imagine mo, Koy, magninegosyo ka, negosyante ka, si Diwata. Negosyante, hindi siya artista. So hindi siya katulad ng pasensya ng kung ano yung meron sa mga artista. Na sobrang sanay na. Na-figure out. Oo. Kung sanay na. Example, ikaw si Piolo Pascual, paglalabas ka, sanay ka ng talagang dudumugin ka, part na yan ng karir mo na talagang saluin yung mga ganito, ganyan. Pero ikaw si Diwata, negosyante ka, nagtitinda ka ng pares, pinapasarap mo yung luto para dumami mo yung customer mo. Diba? Parang yun na yun eh. Pero yun, at the end of the day, balance lang din talaga. May mga solusyon naman sa mga ganyan eh. Pero alam mo yun, parang siguro sa kalagayan niya ngayon, parang it's more on mas magiging okay pag i-systematic mo yung mga mangyayari. Nakaplano. Example, kung may darating ng mga fans na gusto talaga magpipicture, edi ilagay mo sa kumbaga naka-schedule na okay sa 11 to 1 p.m. Sige, picture or pero 1 p.m. pababa. Yun, naman, trabaho naman siya. Parang walang pagod. So I think yun yung nakikita kong solusyon dyan. Ako din, naisip ko ngayon na 1 to 2, sige, picture tayo, lahat na magpa-picture. Pero 2 o'clock, wala na. Oo, di ba? Wala eh. Sobrang sikat mo eh. So, kailangan mo lagyan ng oras na accommodate din. Kasi pinakamaganda dyan, di ba? May handler siya, may magsasabi na para sa kanya nun, di ba? May tutulong na sa kanya. Yun nga kasi kahit social media team, di ba? Wala nga daw si Diwata. Pero anyways, moving outside Diwata, okay. Pag-usapan natin yung, halimbawa, sa'yo, ano yung pinakamalupit na nangyari dati na talagang grabe na to? Parang yun sa mga fans na talagang na-trigger ka. Yan dami kasi, yun, hindi kuya. obviously wala kang interviewing sinampahan. Kaya I want to take advantage of this platform na sa Starseed makwento mo yun dati. O sa Starseed, at least. Hindi ako mahiya kasi channel natin to eh. Exactly. Di ba? Ato, si Faye, alam talaga niya lahat ng lahat ng mga hindi naman paghihirap, pero again, tao ka lang din. Yung mga times na sinusubukan siya ng social media. Kumbaga ako yung tao na, okay, gets ko na may fame, may ganito, pero ako din yung tao na gusto ko din private pag dumating sa isang lugar. Example, pinaka tumatak talaga sa akin yung Boracay namin. Talaga, di ba, mahal? Alam mo yan. Yun yung first namin na travel together. Tapos, na kayo na? Na kami na. Tapos, yun din yung first time ko na travel na galing ako sa China. Tapos, pagdating ko dito sa Pilipinas, nag-travel ako pa sa labas ng Manila. So, hindi ko alam kung
ano ba, sikat ba, or ano, kilala ba ako dyan. Basta ang pananaw ko, gusto ko lang pumunta sa magbakasyon. Pagdating pa lang, binipicturean ka na sa may airport. Ganun. So ako parang, nagsushort circuit na ako, parang, Pinipicture ka ng tao o may media o Meron talaga may mga picture ng tao. Yung sa Tapos mga yung check-in. attendant, yung mga nag-check-in counter, mga ganyan. Napipicturean kita kasi naka-mask ako tapos naka-face shield pa. Tapos Ganyan. nakilala ka pa? Tapos ano yun, kumalat yun sa Twitter, ganyan-ganyan na, may jowa na si Lunyo, ganyan-ganyan. So ako naman, yun din, hindi mo naman makukuha talaga. Sikat ka na kasi. Hindi ko nga iniisip ng time na yun na sikat. Pero dun ko na siya nakita na, Ganun pala. ito pala yung consequence ng ganun. Up to what extent aabot yung sikat niya. Kasi, ano kami, nasa baybayin kami, nasa buhangin. Yun, sunbathing sana kami dalawa. Nag-adun na ako, nag-gadun na. Latag ka na. Latag na, speaker, naka-vibe na. Tapos biglang nagulat ako parang, tahimik ng paligid. Pagtingin naman sa likod, di ba sa likod yung mga ano, Puno, yung iba't mga ibang restaurant. May mga ulo. Hindi ulo. Iba pa yun yung ulo. Ito, lahat talaga nakahilera, nakatutok, naka-zoom sa amin, lahat parang siguro galing dun hanggang dito. Makikita mo sa pagtingin mo, galing dun hanggang dun, puro nakatutok yung camera. So, shit, ano to? So, tanggal namin agad yung tanggal namin yung kumot. Balik kami sa hotel. Kasi hindi ka na makapagpahinga conscious ka na na may nakapanood sa'yo. So, ikaw parang hindi mo na alam kung paano i-rack tong sitwasyon na to. Ganyan. Again, kasi hindi naman artista yung yung training ko. Dancer ako Dancer So, hindi ako sanay sa mga ganyan. So, pangalawa, yun na yung kakain na kami. Gabi. Sa isa, I think that was in Epic Boracay, di ba? Nakaano namin. Siyempre, dun kami sa may alfresco sa labas. Kasi para appreciate mo yung beauty. Siyempre. Ganda-ganda sa Sunday. Tapos kakain na kami. Tapos biglang yung niyog, no? Yung puno ng niyog. Ito yung puno. Nakatalikod ka na Parang niya, Bollywood May nalaman. Gagano, no? talaga. Camera. Tapos hindi lang isang niyog. 4 na niyog. May ulo na nakaganon. Nakasilip Tapos lang talaga kumakain sila. kami. Sabi ko, shit, parang ang off na. So, tinawag namin yung bouncer na, idol, nakakailang lang kumain na may ganyan, nakatutok yung camera. So, di ko alam kung ano ba. Basta ako, ang gusto ko lang naman that time is makapag-quality time kami. Yun lang talaga. So, paglabas namin, Koy, nagulat ako kasi dumaan kami sa mga eskinita, di ba? Mga eskinita kami dumaan. Tapos biglang, uy, andito sila! Tapos magugulat ka, tumatakbo talaga sila, parang hinahabol kami. Tapos, Talagang tumakbo din kayo. Oo, tumakbo na kami kasi parang maririnig mo, parang papunta na sila doon, tapos maririnig mo, ang daming Seryoso? Ganun. So balik kami sa hotel. Di na kami, New Year yun, mahal, di ba? Hindi na kami nag-New Year doon sa baba. Doon na lang kami sa rooftop ng hotel. Oo nga, dapat Yun. magkaano pa tayo nun. Party pa sana kami. Ganyan. Ang saya nun kung sa baba. Oo, kuya. Doon, Mas wala, ramdam doon mo na lang kami. doon. So yun, parang, yun na siguro yung pinaka naalala ko talaga na tumatak sa akin kasi pritong-prito talaga ako that time. Parang instead na magkaroon kayo ng quality time together, parang pareho kayo nababana sa buong pangyayari. Pero yun that's the price of, siguro, yun yung blessing na binigay ni God. Yun yung presyo. Yun yung presyo na kapalit. wala ka talagang privacy. Pag ganyan. So the goal is to balance everything. Okay. Tama. So as his girlfriend at that time, ano yung mga naramdaman mo dati nung halimbawa, syempre ikaw DJ Lunyo, 'di ba, yung boyfriend mo nung ano yung feeling mo from nung start hanggang nung Ako, ang pinaka natutunan ko lang talaga doon, nung time na sobrang putok nga, is to control how you react. Kasi hindi mo talaga sila hindi mo ma-explain yung buong detalye. Parang kahit mali na yung pananaw nila and then you still want to tell them, no, that's not right. Pero either way, hindi mo naman mababago yung iniisip nila. Yes. So parang doon kami nahasa na pag may nabasa ka, tanggalin mo na yan sa utak mo. Or kung di mo kaya or natatamaan ka talaga, don't read. For 3 days, detach ka. Parang yun na yun Kasi nakita ko din na, yun nga, also, careful na kami. Aware naman ako na ganyan na yung yung sitwasyon niya. So, kahit ako din kahit papaano nakapag-adjust din ako kumbaga kahit sa social media and how we
do Kasi things binabash siya outside. dati. Oo, ano yung mga bash sa'yo nun? Alam mo yung, syempre, di ba, teenager o kung ano mang trip-trip mo sa labas, nabibidyohan ka ng mga tropa mo, lumalabas siya, Oo. kinakalat siya, yung magsisindi ng gin, lumabas talaga siya. Kasi eh. ano yun, bata pa siya ng time na yun. Nung nagkakilala kami, so ang mga ginawa ng tao, hinukay yung Hinukay talaga niya, yung mga baho. was niya, Oo. ibang video. So, para sa kanya, sarili niyang journey yun eh. Bakit niyo, diba? Kumbaga sarili niyang pamamaraan ng... Tsaka sino bang hindi uminom? Sino bang hindi uminom? Yun naman yun, di ba? Oo. Yun so, yun eh. ako din, yung, siyempre ako para sa kanya, parang naawa din ako na, di ba, parang spare niyo naman tong taong to, parang wala namang kasalanan to sa inyo. Doon siya actually nag-start na parang pumatol talaga sa social media. Parang nagre-reply siya sa Twitter, kahit ako hindi ko na siya mapigilan, parang siya mismo, inis na rin siya. Kasi siya yung nasasaktan para sa akin eh. Ano yung nag-reply ka na talagang tangina nyo? Sabihin, tawagin mo ba naman yung jowa ko na pokpok? Okay. Eh kung nakita kita, kung sa harapan mo sinabi, baka anong magawa ko sa'yo kung sa harapan mo sabihin sa akin. Diba kasi ito social media, sabi nga ni Mike Tyson, diba, ito lang yung platform na pag may nagsabi sa'yo ng mali, hindi mo, walang mukhang nababasag. Omsim. Di ka nasasapak eh. Diba? Kaya sila matapang ngayon eh. Kasi yung dati, yung dati, panahon ko, walang social media. Sapak agad. Talagang ingat ka ng salita mo. Oo, marunong kang makiramdam. Oo, Alam kasi ko saan ka masusunto ka sa hanapin. mukha. Diba? Yun talaga yun. Kahit sino naman tawagin, kahit sinong jowa mo dyan, tawagin ng ganun. Diba? Puputok talaga yung ano mo, parang mahirap na kasi kung hindi mo naman ipagtatanggol, parang ano ka na boy? Parang ano na lang yung role mo sa taong to. Diba? Gusto ko ding iparamdam sa kanya na hindi mal. I got you. Parang kung may gaganyan sa'yo, saluin kita. Sinasalo mo ako sa mga bagay na kumbaga may problema ako, kung mga ganyan, ako bahala dyan. Diba? Kumbaga, we're working already as a partner, not as an artist na sumasagot. Kumbaga, foul na yung ginagawa nyo. So, I need to make sure na mag-cross yung mensahe na yun or, diba, umabot sa kanila. Kung kailangan ko mang ilabas yung emosyon ng galit, I don't care. Kasi kailangan nilang maintindihan na, foul yun. Nakakainit ng ulo yun. Diba? Use other things. Kung mang-troll ka, gamitin mo yung mga mabababaw, mag-memes ka, pero kung yung tawagin mo yung tao na ganyan, di ba? Check yourself first. Saka pag tinignan mo yung comments, yung parang wala nang pagkatao. Wala na parang talaga hayop po na yung mga nagko-comment. Na Mas as in, matapang parang, na. di ba, iba na yung, kumbaga, baboy na yung mga comments. Yung mga, ako kahit sa akin, yung mga sobrang manyakis na sinasaway ko na eh. Yung parang, uy, easy lang, content lang to, di ba? Relax lang, di ba? Tawa-tawa lang. Pero wag na yung mga liga dito, ganyan. Mga gano'n na yung mga banat. So ako pina-outan din ako sa gano'n eh. Pero kahit si Faye yun, ang kinagandaan din ng mga time na yun. Parang, grabe din yung growth niya. Kasi she needs to adjust on that moment. Kasi nasa 20 years old feel siya na ginagawa mo nung 20 ka? Ilang taong ka nun? 29? 28. 28. 8 years. 8 years. So imagine mo, 20 ako. Di ba? Ano bang pinagagawa ko? Tambay, inom, ganyan. Ako din. Normal. Ako din, di ba? Tapos biglang ganun yung nangyari sa buhay niya na kailangan niyang tumino bigla. Kasi ang daming Timeline mata. jump eh. Na timeline jump. Nag-quantum leap. Naging 28 din ako. Kasi biglang... Naging 28 Oo, bigla. kasi kailangan niyang... So yun naman, hindi yun yung parang... bigla na lang nangyari. Tinabaho namin, nag-uusap kami araw-araw na kailangan naming ipaintindi sa isa't isa na ito yung sitwasyon namin ngayon. Paano ba namin siya lalabanan? Paano ba namin siya makukontrol? Sa side namin hindi makukontrol yung tao. Hindi makukontrol yun. Malabo, you can only control yourself. Paano lang namin makukontrol yung mga Reaction emosyon namin. namin o reaction namin. So, yun. Pero, hindi siya yung... Masaya siya at first, pero merong hangganan. Doon mo machi-check kung ito ba talaga yung gusto mo o hindi. Mismo. So doon ako humiwalay sa TV na or mga entertainment. Baga back to social media. Ano lang ako, influencer lang. Kaya ko na mamuhay kahit walang social media. Kumbaga, Actually, yung batch natin kaya. Yung batch ni na Faye, mabubuwang lahat yan. Pag nawala na internet, buwang niyan. So, boy, tayo kasi, babalik lang tayo sa labas ng upuan sa labas, brown out. Di ba, yung mga kapitbahay mo, kwentuhan, babalik lang dun eh. gutter times. Oo, gutter times. Yun lang yun eh. Siguro mabubuwang tayo mga 2 weeks. Kasi paano yung negosyo,
paano yung transition, Paano paano yung mga communication. communication, yun lang. Pero after 2 weeks, okay na tayo, Mas back to masaya normal. ako pag ganun eh. Diba? Back to normal ulit, diba? Kasi pag ganun, Landline ulit. skills tsaka abilidad na talaga yung basehan, mapapalit talaga. tama. Oo, landline na, Wala diba? nang reach, wala nang mga followers. Wala na. Pero I don't think babalik tayo sa ganun eh. Hindi. We're only advancing. Yes. Pero ikaw, natuwa ka nung una, syempre. Yung una, natutuwa ka. Hindi ko eh. Never ka natuwa. Hindi ako na ano nun. Kasi nagulat din ako eh sa parang, hala, kailangan pala ganito, kailangan pala maingat. So parang isang bagsakan siya na inaano sa akin. So yung adjustment period ko napakabilis din. Parang Okay. every week, may kailangan na naman ako matutunan. Next may matututunan na naman ako. So dahil sa sobrang putok niya, lahat din ng lessons sa akin na parang how will you handle it? Isang bagsakan din binagsak sa akin. Ano yung may pinakamatinding lesson? Pinakamatindi? Pinakamatinding lesson na natutunan mo na parang nagkaroon ka ng boyfriend na sikat. Wala na ako eh. Parang pinaka-lesson ko dun is not to give a fuck about what they say. Yun na yun. If it doesn't help me or in any aspect of my life, I don't care. Kung alam mo namang hindi mo sila Ganun lang. sinaktan, hindi mo sila Oo. inapakan. Parang lagi ko nga din sinasabi sa kanya na mas maganda na wala silang marinig sa'yo na reaction because you're not giving them any energy. Yes. Hindi mo Totoo. pinapansin. Diba? Pero- Kasi mas masakit yun sa kanila eh, pag hindi mo sila pinansin. Aminin mo, ang sarap din pumatol. Nangyayari Oo, din sa akin yan eh. Ang Minsan. sarap din pumatol. Siyempre, hindi naman tayo parating high frequency. May mga times naman na low vibes tayo. May mood akong ganun eh. Putang pasensyahan tayo. Hanggang ngayon naman ko, pag may pumapatol. ano. Minsan, pag kunyari may sa TikTok may mga comments na dump, nire-replyan ko sila in a way na may love, tas mapapahiya sila sa sarili nila. Na parang may isip nila na, shit, ba't ako ganito mag-isip? Napahiya ako ah. Gusto ko yung ganun yung atake sa kanila. Hindi ko... 0-0-0. Diba? Yung tipong hindi ko papatulan yung level. Energy nila. Oo. Pero ipapakita ko sa kanila na, girl, recheck your mind. Bakit ka ganyan mag-isip? Parang sila mismo yung ke-question. Parang ganun. So, yun yung pinakamagandang patol para sa akin. Kung magre-reply man ako sa mga tao. Yung mapapaisip ulit sila na tama ba yung ginagawa nila. Mas maganda yung ganun. Pero minsan makunat na din talaga yung mga yan eh. Wala eh. Yeah, Parang meron silang nakukuhang satisfaction or contentment sa ginagawa nilang ganun. Oo. Diba? At saka yung iba naman, malalaman mo na nandun lang para mang-bash. Unang-una, walang profile pic. Dump account. Pangalawa, yung pangalan. Diba? Hindi mo Tsaka Koy, ang maintindihan. iisipin mo na lang dyan, di ba? Parang, kung titignan mo yung buhay niya, nagawa mo pang gumawa ng dump account, nagawa mo kung i-follow, i-check yung profile ko. So, how boring your life is right now, di ba? Walang profile pic. Ang pangalan, pininggar siya. Di ba? Parang, iintindihin mo pa ba yun? Parang, shit, maawa ka na lang eh. Ako yung mga nakakatawa sa akin na comment dyan, yung ano yung paulit-ulit yung moves or di mo mag... Di ba? Gawin mo muna. Paulit-ulit yung moves. Pero, kasi yung TikTok, ganun lang yun eh. Hindi ka naman pwedeng tumambling dun. Ang minsan gusto ko replyan ng, hey, galing mo naman na choreographer, paturo naman. Labasa na Ikaw ba, idol? Paggawa ka ng idol, patingin ka kung ano yung mga moves gano'n. Yung mga tao, akala mo ang gagaling, no? Pag nakita mo naman, putang ina, mukhang tambay sa sabi-sabi store. Yun Yung talaga, itsura. Koy. Pero wala eh. Yun talaga yun yung ecosystem ng social Oo, media. yun talaga eh. Yun talaga. May trolling na mga community, may mga memes na community, Totoo. may mga personal growth na Community. may mga talentadong community. Tama. Wala eh. Ikaw, pag dyan yung buhay mo, social media, wala kailangan mo i-handle. Hindi, tsaka you have to learn to love bashing. Kasi minsan yung bashing, yun na nagpapaputok sa'yo. Yes, sir. Kung iisipin mo, business is business, di ba? Oo. Wala, tatanggapin mo na rin yun. Tsaka gaya nga nasabi mo, sa bashing ka magiging household name. Yes. Pansinin mo, lahat ng mga binabash, sobrang sikat na sikat kasi pinag-uusapan sa kainan. Yep. Tama. Yun pala yung household name. Pinag-uusapan sa household. Sample, parang ganun. Sample, yung nangyari sa akin. Malamang yung iba doon. Yung idol mo habang kumakain, di ba? Oo Yung nga. idol mo, binabas sa Facebook ngayon, ha? Oo nga. Idol mo yun, eh. Sabi ko sa'yo, dapat di mo yung idol, di ba? Dahil pinag-uusapan, may attachment ng... Maging may relevant attached na ka. emotion. Yeah. So, di ka makakalimutan. Di ba? Para ka nagalit sa isang tao talaga, di ba? Pero pag nag-meet naman kayo, tapos hindi naman Di ganun naman yung kaya. tao, iba naman. Sabi ko ako,
Med, 20 million ba yung nag-bash sa akin? Pero walang ni isang lumapit sa akin tapos Ibabash ka. dinuduro-duro ako or minura ba ako or gano'n. So wala talaga, walang experience. So wala parang doon ka mapapaisip na yung bash hanggang social media lang yan. Pero kung alam mo sa sarili mo, not unless may ginawa ka, pumatay ka ng tao nang walang hiya ka, I expect na pwede kang bugbugin sa labas. Pero kung deep inside you, alam mo naman na wala kang pinatay na tao, wala kang sinaktan, wala kang binastos, wala kang inagrabyado din. Tama. Ay wala akong makitang rason para bastusin ka sa publiko. Yep. Mhm. Tama. Diba? So, minsan sa side din ng mga influencers, akala mo sobrang binash ka na, bubugbugin ka sa labas. Check your, kumbaga sa utak din, hindi, isipin mo wala kang pinatay, wala kang ginawang kabulastugan. Diba? So, huwag kang matakot. Yun din yun, trap din yun sa utak ng mga influencers eh. Kaya iba parang natatakot na lumabas, or parang nagpapaka-private na lang, ganyan, di ba? Tama. So ikaw, anong ma-advise mo dun sa mga 20-year-old na babae na yung mga lessons, ano yung mga lesson na maipapasa mo sa kanila na para maging, alam mo yun, yung mas maging advanced, mas maging mature. Kasi nag-mature ka ng mabilis. Diba? Nag-mature ka ng napilitan ka. Ano yung mga ma-advise mo sa kanila, yung mga importanting points? Kasi siyempre kami, hindi naman namin masyadong magigets yan. Iba yung mga Gen Z. Diba? Iba kami, mga Gen Z. Millennial to. Ako, Gen X. Oh. Ikaw, Gen Z. Mga otits. Mga otits. Diba? Sa akin kasi, Koy, yung sa timing, hindi ko rin kasi pwedeng sabihin sa kanila na, ito, ganito gawin nyo kasi ganito ako nag-grow. Kasi kanya-kanya, yun nga din na-realize ko, kanya-kanya kami ng timing. Diba? So kung ano yung current situation niya ngayon, I can't tell her to do the same thing as I did. Kasi iba rin yung sitwasyon ko. Right. Pero in general, dahil din ako napunta sa ganitong punto is because I opened myself to something new. Diba? Kung nagpakulong lang ako sa comfort zone ko na, okay, ito lang ang routine ko hanggang sa tumanda ako tapos lipat ako. Kasi ang mindset ko dati ko is, nakaplano na siya eh. Mag-aral ka, magtrabaho ka sa ospital for 3 years, then lipad ka ng either UK or Australia. So, yun na yun. So, habang nag-aaral ako, araw-araw, routine siya, wala akong pangarap or anything. Sa Laguna to, no? Laguna pa yun ko. As in, okay naman ako, scholar ako, matalino naman, pero in terms of what I really want about myself, hindi ko siya na-discover. Kasi meron ng inimplant sa akin na this is the best dream for you. So, nag-stick na ako dun. Kung ano yung magpapasaya sa kanila, doon din yung akala ko magpapasaya sa akin. So, niyakap ko din naman talaga to the point na yun nga, nakapag-scholar ako and all. Pero, mako-consider ko din na greatest reset ko yung 2020 kasi yun yung time na nagko-condo na ako eh. So, mag-isa na ako, wala na ako sa bahay, ganyan-ganyan. Tapos, nag-pandemic pa. Nung nag-pandemic, syempre, na siya, online class na, nawawalan na ako ng disiplina. Parang, binibigay sa amin yung handout, tapos mag-quiz kami, mag-e-exam kami. So, asan pa yung, syempre, dyan na yung titignan mo na lang yung handout, tapos sasagutin mo na lang, di ba? Nung nakita ko yung sarili ko na gano'n na yung ginagawa ko, shit, hindi ko mahal to, man. Na lang ako, parang, meron lang dumidisiplina sa akin, kaya ako siya ginagawa. Or meron lang nag-feed sa akin, kaya ako siya ginagawa. Wala pero yung once apoy, na, no? Wala, hindi ka buhay. wala. Pero once na nung tinanggal na ko, doon ako nag-explore sa vlogging, sa mga ganito. So parang nakita ko na yung mga iba't ibang klase. Ay, kaya ko palang gawin to, kaya ko palang gawin Doon to. ka na nag-trial and error. Nag-trial and error na ako. Mga bagay-bagay. Tapos dumating pa si Rem, si Lunyo. Doon ko pa lalong nakita na yung buhay niya, each time na kinikwento niya sa akin, parang punong-puno, buhay na buhay siya, he's living his life, he knows his dream. Tapos doon ako nakaramdam ng, pwede pala yun? Na pwede pa, hindi lang pala ito yung way, hindi lang pala ito yung tamang daan, madami palang daan. Hindi naka-template. Hindi naka-template. Hindi So talaga. parang ako doon ko, nabaliw ako na, I wanna explore myself more. Parang all of my dreams not literally came from him, pero he made me realize na kaya ko siyang gawin. Hindi niya ako pinilit, pero dahil kung paano siya makipag-usap sa akin and yung mga sinishare niya sa akin na knowledge and mindset, doon ko na-realize on my own na kaya ko siyang gawin. Parang small things, yung pagiging recording artist, kaya ko palang magsulat ng kanta, kaya ko palang mag-record ng sarili kong Grabe yung mga kanta. na-unlock mo. Ang dami ko at the age. Parang sinasabi ko nga, kung nagstay ako sa comfort zone ko,
hindi ko ma-unlock to. Parang, Oo. kung tatanungin ako, may pinagsisihan ka ba sa mga ginawa mo? No. Mhm. Each and everything that I did before, wala akong pinagsisihan ni isa. Kasi, andito ako ngayon eh. Parang Oo. ito yung naturo niya sa akin eh, di ba? Nakapag-ano ako, nakapag-perform ako, nakapag-host ako, nakita ko yung passion ko for free diving. Kasi kung nasa bahay naman ako, hindi ko malalaman yan kasi hindi ako papayagan eh. 6 p.m. pa lang, loob na ako ng bahay. So, di ba, parang bawal gumala. So, never ko talaga nagawang mag-explore ng ano yung mga kaya kong gawin or what do I really want inside, ano yung mga ma-enjoy ko, ganyan. Na siya, dahil binuksan niya sa akin yung ganung buhay na this is the world, you can figure it out on your own, sasamahan lang kita, supportahan kita. And I'm gonna tell, kasi ang lagi niya ginagawa sa akin, pag may gusto kang gawin, pag nalilito ako ito. Pag ito yung ginawa mo, ganito yung mangyari. Pag ito yung ginawa mo, ganito yung mangyari. And then from there, hayaan niya na ako mag-decide. Pero never in our relationship na inutusan niya ako na ito yung gawin mo. Lagi niyang nililay sa table. Yun lang yung trabaho ko para man lang. Options. As nakakatanda sa relationship namin, based on my set of experiences, yan yung definition ko sa mga iba't ibang sitwasyon na yan. Pero hindi ko pipiliin na, ito piliin mo para sa'yo. May free will din, Oo, no? free will. Parang ganun pa rin. Basta ako, sasaluin na lang kita kung ano mangyayari. Tsaka isipin nyo, no, napaka-blessed natin kahit papano. Sali na rin ako, di ba? Kasi parang isipin mo, Monday na Monday ngayon. Nagkwentuhan tayo, nag-podcast tayo. Yung ibang pagod na pagod ngayon. Oo. Pasok ka sa trabaho, o commute ka, mag-ano. Yung parang, nothing wrong with it, na maging kasi minsan yun naman. Pero ang tanong yan ba yung nagpapasaya sa'yo? Tama. Kasi meron talaga mga corporate na yun yung passion nila. Yun yung nagpapasaya sa kanila, yun yung may apoy. Yes. Tama. Pero kung wala ka nung apoy, medyo mag-isip ka na, are you living Right. or are you dying? Yung sabi nga ni Kuya Ken, Di ba? naghahanap buhay ka, hinahanap mo yung buhay. Hinahanap mo yung buhay. Buhay ka na nga. Tama. Di ba? Tama. Yun talaga yun. Pero wala naman, sabi ko nga, yung experiences niya, para valid lahat ng mga nangyayari. Kahit yung gusto ng pamilya niya, and everything, di ba? That's the family naman talaga, di ba? Magulat ka kung ang pamilya mo walang pakialam sa'yo. Oo. Pero doon, maralaman mo may pakialam sila. Oo. Di ba? They just want the best for you. Yes. Di ba? Pero, ang natutunan lang niya is, na namulat siya na, hindi, ako yung makakaalam kung ano yung best para sa akin. Kasi ako yung magtutuloy nito eh. Ako yung magkakarga nito habang buhay eh. So ako yung magde-decide kung ano talaga yung para sa akin. So yun yung tinuro ko sa kanya. Based lang din sa akin. Sabi ko, magkakaiba tayo lahat. Pero i-share ko yung kung paano ko tinahak yung buhay ko. Pero nasa sayo na yun kung gagayahin mo o hindi. Kumbaga parati sa amin, free will. Yeah. Gusto mo yan, ganyan. Minsan nga, may ginawa na siya, tapos doon ko pa ipaparealize sa kanya nung ginawa niya. Anong nangyari dyan? Yun nga, mahal eh. Dapat pala, di ko na ginawa. Kasi hindi kita ko kontrolin. At least natuto siya. Oh, yun nga eh. Kasi importante pa rin yung may mag-commit ka ng mistake para at least first hand mong malalaman na, Yes. shit, okay, hindi worth it, hindi ko na ito gagawin. Hindi tama. Hindi gagawa. Tsaka ang pinaka-favorite ko na lagi ko rin dala, lagi ko rin sinasabi sa ibang tao na tinuro niya sa akin. Kasi effective sa akin eh. So for other girls, masasabi ko din sa kanila na pag hingi kayo ng advice dun sa taong nilulook up niya yung buhay niya ngayon or you know the background of that person's life. Kasi, kunyari, sinasabi niyang example, gusto mong maging mayaman pero nagtatanong ka sa nag-work ng ganito. 'Di ba? Hindi naman niya. Exactly. 'Di ba? So pipiliin mo kung kanino ka hihingi ng advices, 'di ba? Kasi at the end of the day, it's still experiences that will really, magbibigay talaga ng true meaning sa ina-advise. If it's not from the experience, hindi siya mag-make sense. 'Di ba? So ako, kaya din sobrang nag-resonate sa akin yung mga advices niya kasi nakita ko yung buhay niya. Kung paano niya tinahak yung from Cagayan de Oro up until where he is now, kung ano yung mga nakuha niya. Parang dun pa lang, ang ina-idolize ko is yung mindset niya eh. Kung paano niya nakarga yun. Kasi hindi siya swerte eh. He worked for it. It's the mindset. Mismo. Diba? So, dahil yun yung nakikita ko sa kanya, makikinig ako sa kanya. Pero in-expect mo ba, sisikat ka?
Ever. Ako, inatrack ko. Pero gusto mo. Gusto mong sumikat. Inatrack ko dati. siya dati. Okay. Inatrack ko siya dati. As a dancer. Siyempre, as a dancer. Kumbaga, plano ko dati parang maging kabilang sa sobrang kilalang choreographer dito sa buong Pilipinas. Okay, choreographer. So, Okay. maging kilalang dance artist, Okay. maging ganap na choreographer sa TV, ganyan, o makatrabaho mo yung mga artista. So imagine mo from Cagayan, makatrabaho mo na yung mga artista, paano? So yun nga yung sinabi ko sa kanya, puntahan mo yung source, di ba? Sino ba pinakamagaling na sabi mong choreographer or leader dito sa buong Pilipinas dati? Si Kuya Ken, Serrano Brothers, Arnel, at saka Kuya Ken, kasi dahil sa kanila, kaya nangyari, kumbaga na-lead niya yung Philippine All-Stars, so ako, doon ako gustong matuto. Kasi yun yung gusto kong quality na makuha. So, direct to the source. Ngayon, gusto mo matutong mag-DJ, o hanapin mo yung pinakamagaling mag-DJ, tapos magbayad ka ng course dun sa kanya, para hindi yung nakukuha mo, sinabi niya. So, yun na yung Direct from the source. Direct from the Yes, source. yes. Para first hand mo makukuha yung mga Sagot, tama. mga sagot sa utak mo. And you will tell from that moment na, or you can tell from that moment na, this is for me. Para pala to sa akin. Kaya ko to, ganyan. Di ba? Tama. Hindi yung parang ilang taon mo nang pinagagawa, tapos nag-rely ka lang sa pinagsasabi ng mga tropa mo, sabi ni ganito, ganyan. Sabi ni ganito, ganyan. Tama. So, namumuhay ka lang sa sabi ni ganito. Hindi dun sa rekta talaga na sinabi nung ganyan, na master siya sa industriyang yan. Di ba? Pagkakatiwalaan mo yung panghawakan mo yun kasi nangyari sa buhay niya. Tama. Tama yun. Di ba? Pero ikaw, Tama. gusto mo ba maging vlogger before? So obviously sa nakikita ko sa kwento mo, hindi mo in-expect na magiging content creator ka, magiging influencer ka din eh. Pero kilala siya dati. Kilala siya, kuya. Hindi siya dati hanggang ngayon. Kilala. Oo. Kilala lang siya as Mami Chula that time. Yun yung avatar niya dati. Yung So social Mami media. Chula. Anong ginagawa ni Mami Chula? Ewan ko, yung mga... Kung makulit din eh. Makulit din yung Makulit. contents ko dati ko eh. Oh. Dahil makulit din na siguro contents. yung algorithm ko nun na. Ganun pa yung... Ay, nakita ko nga, yung pinakita mo. Ganun, di Diba? ba? May mga ganun ako. Patignan mo, nagagaganon pa ba siya ngayon? Hindi, kasi siguro, hindi ko naman, mahal, di ba, sinabihan bakit ang wag mong gawin yung mga, Hindi. may sarili na siyang, may sarili siyang pananaw na ngayon na, okay, it's not cool for me anymore. Oo. Di ba? So parang, yun din kasi yung mga nakikita ko dati. So parang, dati para sa akin, so siguro yung cool ngayon, sige, ganito din yung gawin ko, ganyan. So, dun din. Pero, ang ano talaga ko, ang content creation, hilig ko na talaga siya kahit naman dati pa eh. Nasipag. Parang na-enjoy Nasipag ko. Na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko mag-video-video. Nakita Na-enjoy ko ko nga eh. mag-edit. May talent ka talaga sa ganung... Nasipag siya. Parang, Mga kahit na, brands, eh. ito dapat yung kinukuha niyo. Yan. Ano ko talaga Bigay ka yan? ng isang trabaho, bibigyan ka ng 10 Kinabukasan tapos na yan, naka-edit pa. Di ba? Ganun ako Yun pagdating lang. sa content Diba? creating. Bilis. Na-enjoy ko talaga siya. Pero yung yung mga vlogs ko dati, hindi na kasi yun yung feel ko din gawin eh. Parang, syempre, kung pipiliin mo, sabihin natin yung daily vlogs, di ba? Kung gagawin mo to, tapos i-vlog mo, masyado nang parang yung buhay mo nasa harap na ng camera. Parang mas pipiliin ko na yung i-enjoy ko yung authentic na bonding kaysa sa vlog ko siya ilagay. Oo. Parang ganun. Yun yung para sa akin. So, hindi na rin. Parang hindi ko na rin siya nasa Kasi puso napanood kita ngayon. dati yung outing, di ba, binablog mo, Oo, mga diba? ganon. Oo. Ganun ko eh. Na-enjoy ko naman siya, totoo. Na-enjoy ko siya kahit yung editing part, lahat yun. Pero ngayon lang siguro nag-iba na rin yung fun for me. Ganun. Kung gagawin ko siya ngayon, parang for what? Ganun na lang siya. Or kung meron man, siguro for brand promotions, or meron akong experience na gusto ko talagang balik-balikan, memory hoarder din kasi ako eh. Pero yung pipilitin ko na kasi kailangan ko mag-vlog ngayon, kailangan ko mag-isip ng content, hindi na. Parang at ibaling ko na lang siya sa ibang bagay. Ganun. So ngayon, more on sa pagdi-DJ. Doon mo DJ ko binabaling. Yun Oo, ngayon. Yun na Nagsasanay talaga. ako ngayon talaga. Oo, tsaka pagiging asawa ni Luno. Diba? Mrs. Lunyo. Yung ano ko sa kanya, ang goal ko sa kanya, ay parang siguro nag-usap kami nung nakarang week na, sabi ko sa kanya, mahal, you're still 24. When I was 24, hindi ko pa rin alam yung gusto ko, pero Mismo. pero nagsasanay ako sa mga bagay na gusto ko. Kumbaga pinapagtibay ko siya. Yun yung sinasabi ko sa kanya, pwede ka naman maging jack of all trades. Yep. Pero you can also be a queen or king of all trades. Yes. Diba? By focusing on
one first. Pag na-master mo na, proceed ka na. Oo. Diba? Hindi ka naman pwedeng, hindi ka pa marunong sa armalite, tapos biglang sniper ka kaagad. Parang something ganyan. Or basuka ka kaagad. Tama. Diba? So, ang challenge ko sa kanya is, paano mo i-build yung sarili mo ngayon na yung 28 years old na Faye mapapasalamat dahil binuild mo na siya ngayon. Character, personality, Tama. faith mo, yung spiritual mo, yung credentials mo, yung core, 'di ba? Ang pag-aaral hindi lang naman sa school eh. Just like now, may inaaral kami na about building a brand or having a business, 'di ba? Continuous learning pa rin siya parati. So, yun yung ina-highlight ko sa kanya na wala kang competition. Wala kang kalaban. It's just you and yourself. So, Yes. so kung ano yung plans mo for yourself or kung ano mo na visualize yung 26-year-old Faye, 27 years old Faye, know that this is the perfect time to build for that moment or for that yung gusto mong mangyari. Tama. Yun naman talaga yun. Kahit ako noong 24, Diyos ko. Gusto ko magbanda. Nagahasa ako dun. Yun yung gusto ko talaga. Di ba? Pero, yun nga, yung tamang sa'yo. Pero hindi ko pa rin alam saan. Oo. Nagulat nga rin ako, content creation. Akala ko mawala na eh. Tapos na eh, corporate na lang ako. Ano na lang. Biglang nagkaroon pa ng content. Di ba? So parang ano rin eh. Pero nung paghahasa mo, nagbunga siya. Naging part siya ng bread and butter mo. Oo. Paano. Oo, kahit pa paano, may kinahinat na naman siya. Oo, yung sikat yung grupo niyo dati. Oo, sakto lang. Sakto lang. Hindi ka tulad ngayon. Hindi ka tulad ngayon. Yung ngayon, iba eh. Yung content creation, iba yung pinag-uusapan lang natin, di ba? Iba yung may nagpapapicture, iba yung ano eh. Pero yung banda, meron. Pero, naaalala ko kasi doon, yung saya ng kalokohan eh. Andun yun tama, eh. Yun eh. Banda eh. Yun talaga yun eh. Di ba? Nakakatawa na lang ngayon, napapangiti ako eh. Kung naaalala ko eh. Yung mga ano. Yun lang. So ako, may gusto ka ba i-promote social media mo? Saan ka nila mapapollow? Ako guys, follow me on Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, and YouTube. That's Sora Mari. That's SOEURAMI. Tama ba? S-O, yun. S-O. Ako ano din ako dyan. Ako din ako. Minsan gagano ko, Bakit so you are, Ang ano? Sor, meaning yun Miss. So, Miss Amari. Parang French type lang ng Miss. Sor Amari. Amari. Kasi dito din ako. Nahirapan din ako. Kasi Monsieur, di ba? Monsieur. So, Amari. Yan. Oo, yun. pati kami Follow niyo nagugulan. na ako. Pati pag-search ko din sa'yo, naguguluhan na ako eh. Di ba, hindi ka tulad namin, DJ Lunyo, Tio Bray. Simple. Di ba? Lunyo lang. Luns. Di ba? Luns lang. Oh, Yun lang naman. And also, guys, if you wanna check more about me and what I do, also please check my website. It's helloamari.club. Yeah. Wow! Siya gumawa nun. Yeah. Siya gumawa. Hindi gumawa na sa akin. Website din, siyempre website ni Lunyo. Di ba? Luns. Sa akin, i-wrap up ko lang yung yung conversation natin. Oo. First time kong makasama si Faye sa mga ganitong klaseng interview. Siyempre, sa atin muna. Sa Starseed. Sa atin muna. Bago pa kinabangan ng iba, amin muna. Pero yun, at dun ko din nakita na parang, kasi iba pag may camera eh. Oo. Diba? Iba yan. Lalabas yan kung ano talaga yung lalabas, di ba? Lalo na pag bumibinggo ka na sa mga sagot mo, parang ramdam mo na yung flow. Pero doon ko din nakita yung growth ni Faye pagdating sa mga ganyan, na hindi ka na naaalog sa kung ano yung paniniwala mo. Di ba? Kasi minsan inaayos mo yung paniniwala mo kasi ayaw mong ma-judge ka ng tao. Mismo. Pero sa Lahat ng tao takot ma-judge. di ba? Pero sa kanya kanina, parang ako yung parang napapatameme ako. Hindi, tsaka lalo babae. Di ba? Pinaka-babae takot ma-judge. Di ba? So, yun, parang proud ako dun. Na ganun. And yun, continue learning and growing. Yun talaga yun, parang learn, grow, adapt. Di ba? Kasi, Kala ko learn, earn, live. Sorry. iba yun. Kasi pag once na you stop adapting, di ba, pwede ka na mamatay. Oo. Kailangan nag-adapt. Tapos ka na. So, Madaming sikat nun na hindi na sikat nun kasi wala sa social media. Yun eh. kailangan mong kumbaga, wala nagbabago yung laro Nagbabago yung game Yung rules ng game So, kailangan, di ba, adapt ka. So, yun guys,
Follow niyo ako sa social media pages ko, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Threads, saan man yan. DJ Lunyo. And then, piliin niyo yung may checkmark para hindi kayo ma-scam. Kasi mga ganun, gumagawa ng scam. Sabi, Lunyo, naghihingi ka ba ng pera? Sabi ko, ma'am, kung yung blue check yung naghihingi, ako yun. Pero kung walang blue check, hindi po ako yun. Tsaka, guys, check niyo rin yung mga gawa namin ni Faye na mga songs sa Spotify. Yun, Lunyo and Amari, Yes, A63. Tapos, syempre, hindi din kakalimutan yung rason na podcast na to. Diba? So, Starseed Podcast. Yes, sir. You Yes, know, sir. outfit Ayan, check. ayan, ayan. Outfit Ayan, check. Si Tio Bray, bumili na yan ng mga set niya para lang di ba? Ayan, Diba? outfit check. Outfit check. Outfit check. Grabe, pag silo niya, nag-usapan kayo ng damit, napapagastos ka ng nauubos yung pang isang buwan mo. May problema ka na ng pang-ulam mo Ganun. Ayun. So yun guys, and ano pa ba? Starseed guys, available na to. Check nyo sa page. Sa website namin. Message nyo lang yung page kung gusto nyo nang umorder. So may doon may sasagot. So pili lang kayo sa 5 designs nito. Meron tayong Appreciate Love, meron tayong Eclipse, Duality. Hindi, ito, ano ba tawag dito? Hindi. Infinity. Yung isa yung Duality, yung may bungo. Yes, Duality. yung isa Astral, yung lighter version nito. Yung Appreciate Love, yun yung yung pang Sky Blue. Yes, Sky Blue, pang mekaniko yun. Maganda yun. Collab this So yun, Starseed Clothing guys, supportahan natin. And Yes, sir. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Peace out. Peace out. Yes, sir.